disalaw nyo. Unang-una, wala kayong standard na forma kung ano ang pagsulat ng petsa. Sabi nga ni Attorney Harold Despicio, na expert na auditor, dapat meron kayo query. Tinawagan nyo muna ang opisina ni Suara. Oy, ma'am, ang pizza nyo rito, 2025 pa lang ito, bakit naging 2026? Para malaman mo na ang 26, unang taon, 25, 12, 26. Inuna ang pizza, ang buong taon, kasunod ang buwan, kasunod ang araw. Ang inyo, tinignan ninyo, 26 ay taon. Kita mo na yan. Diyan pa lang ay unconstitutional na kayo na automatic ninyong dinidisallow. Automatic ninyo sinususpend. Ginalagay niyo sa audit observation memo. Tapos, marami pag iba doon. Kay Merikis Piatos. Tinanggap niyo ang Merikis Piatos. Pero, binasura niyo nung nakalagay, Merikis Piatos, binigay 70,000. Pero naka-close parenthesis, open and close parenthesis na mga nakalagay, medicine. Dinisalaw nyo kasi hinahanapan yung resibo. Ang problema ho sa inyo ng mga auditor dyan, hindi wala kayong eksperyensya. Dapat may experience kayo kung ano ang, may seminar kayo kung ano ang intelligence gathering. Ngayon, ano kung binigyan ko ng 70 pesos si Merikis Piatos, tapos siya na bumili ng medicine? O bakit mo, bakit nyo hindi tanggapin ang resibo? So nakikita na natin ngayon po na ang unang problema sa auditing, sa batas ng auditing nila ay yung nag-audit ay walang alam, walang eksperyensya. Dami po nangyari sa ganun. Tapos naghanap na sila ngayon ng pruweba na nagtagumpay ang operasyon ng surveillance operation. Ngayon, naghanap sila ng tagumpay. Bakit nagtataka kayo? Dinisalaw yung babae. Sino yung babae? Si Silene Del Campo. Dinisalaw niya, hindi niya pinayagan dahil nakalagay ang hinahanap niya ay ang tagumpay, resulta, ebidensya na tagumpay ang operation sa surveillance. Ang binigay ni Colonel La Chica na pruweba na tagumpay ay yung mga tree planting, mga gift giving, yung mga pamimigay ng chairs, tables, pamimigay ng libreng sakay, lahat ng pamimigay, iyon ang binigay ni Colonel La Chica na katibayan. Hindi pala naintindihan itong babae at saka si Attorney Waminal, hindi niya rin naintindihan na ang ibig pala sabihin, nagtagumpay po na walang masamang pangyari o walang hindi ka nais-nais na insidente na nangyari. Kumbaga, walang bomba, walang granada, walang namatay, walang pinatay, walang may na... Yan ang ibig sabihin. Tapos, ang ginawa niya ng auditor, cross out, hindi na tinanggap. So, ano ibig sabihin yan? Bakit naglagay kayo ng auditor na hindi man lang alam yan? So, ano ngayon ang nangyari? Yun, mabuti na lang may cross-examination. Andyan magaling na abogada si Attorney Christian Ferrer. Buti na klaro. Kaya pala hindi tinanggap nila ni Attorney Waminal at saka ni Silene Del Campo ang mga resibo, ang pruweba na may successful operation kasi ang hinahanap niya, may naaresto ba? Kita mo kabubuhan niya. Tanging daw ang tagumpay, aresto lang daw. Tapos may una pa sila na ginawa, hindi nila tinanggap kasi sa maling akala nila, yung confidential fund ay ginamit sa pangbili ng mga panghandaan, pang-celebrate. Hindi po yun. Mali naman pag-intindi nila. Ang pag-intindi dapat, ang tama doon ay nagkaroon ng handaan at pagkatapos ng handaan, walang masamang nangyari sa handaan.
Sapagkat ito po mayroong ginawa na intelligence operation. Alamin kung may mga NPA, may mga kuwala, at iyan po ang katibayan. Ang pera po ay ginamit sa paghalughog, pag-surveillance at pagbaniniktik. Hindi ginamit sa mga handaan. Ang problema ng mga bobo eh. Ayan, mga ina-appoint ni BBM, mga bobo na mga profesional. Dapat, lahat ng mga auditors ninyo na ilalagay sa bagay-bagay, halimbawa, audit ng pagtatanim sa agrikultura, dapat may seminar sa agrikultura ang auditor ninyo. Kung auditor sa mga military hardware projects, procurement ng mga bilihan ng mga bala, kung hindi pa nakakita ng bala, hindi pa nakita ng bomba, mali-mali na naman ang auditing niya. Ganun po nangyari. Bakit ninyo nilagay ang auditor na wala man ng experience sa intelligence work? Dapat siniminar nyo kung ano mga intelligence operations. At nakikita ko na may utos sa likod. Ang utos po niya ni Gamalil. Sino ba yung Silipana? Silipana, yung auditor na Silipana, ang Commissioner Lipana. Yan pala, ang asawa niya, kontraktor. Binigyan niya bilyon-bilyon kontraktor. Kontrata. Tapos, siya nag-automatic deny. Gagong tao yun Ngayon, Bongbong Marcos is not the boss. Tatatat is the boss. Okay. Ngayon, ang katotohanan, may sinumiti si Sara na report. Yan po. At hindi lang kinilala ng mga auditor. Akalain mo. About Bongbong Marcos steal money, but Tatatat not steal money. That why Tatatat is good. Okay. My apo says that Bongbong Marcos is stealing money. Dada Toto is not stealing money. Dada Toto is good. So anyway, ang ating nakikita po. Bongbong Marcos have a gun too. Okay. So anyway, what have you seen ay okay. But Tatatat do have a gun. Okay. So ang nakikita natin po sa ginawa ng auditor, dahil hindi na tinanggap, dinisalaw kagad. Tapos may isa pa. Ang nangyari, yung ginawa ni Sara na pinabigay kay Colonel Dante La Chica ang pera kagad. Matapos makuha sa bangko, binigay kagad kay Colonel Dante La Chica. Tapos, nasa kanilang circular na kailangan ang mamimigay ng pera sa mga confidential informants ay dapat special disbursement officer. Yan nakalagay doon niya. Kaya, ang nangyari, nung pera sa nakaschedule nung January to March 2023 at saka February to June 2023 at saka July to September 2023 ay dinisalaw nila kasi ibinigay direkta sa kay La Chica. Kasi bawal daw yun. So dinisalaw na automatic. Wala, hindi man ang dumaan sa unang hakbang. Ang unang hakbang ay notice of disallowance, notice of suspension lang muna na makapagpaliwanag. Ang dinirekta yung babae na yun, si Silene del Campo, ay dinirekta kag notice of disallowance sa kagad. 375 million yun. So ngayon, ano ngayon ang maipakita niya na equal protection clause? Patas ang pagtingin. Bakit ako nagtatanong yan? Kasi po sa 2022, last quarter, nung natanggap na pera na December 20,
2022 ay tinanggap naman nila ang pera kahit na direkta binigay kay La Chica. How about 2026? Yes. So binigay nila doon, hindi niya dinisallow. Pero itong kasunod na taon, yung 125 sa para for January to March, another 125 million sa April, May, June, at another 125 million from July, August, September, ay dinisalaw na just because of the reason na ibinigay ng Special Disbursement Officer kay Colonel La Chica na siyang intelligence officer. So nakita nyo na? Ano ngayon ang mali doon? Ang mali po ron ganito. Hindi nila sinaalang-alang na hindi pwedeng magpapakita ang mga informants sa disbursement officer. Wala silang tiwala doon. Baka na lang itawag, i-text sa NPA. O yung NPA nyo rito, kumuha ng pera sa akin. Hindi ganoon. Kasi ang mga pinagkukunan ng impormasyon ay namimili ng taong pinagkakatiwalaan na bigyan ng impormasyon. So kung kilala na ang mga tao ni Colonel La Chica, yun ang mamigay ng pera. Kasi kilala na sila ng NPA. Kaya mali pa rin para sabihin nila na dahil binigay direkta kay Colonel La Chica ay disallowed na. Kita mong kabubuhan. So unconstitutional talaga siya. So ibig sabihin, nilabag niya ang konstitusyon sa binawalan niya, talagang pinarusahan niya na kagad. Na ang pera ay balik nyo. Hindi pwede yan. Dapat may proseso kayo. Dapat fair ang process para sa due process. Hindi pwede maging due process kung hindi fair at kung hindi nila kinilala ang sitwasyon. Dapat nababagay o naaangay sa sitwasyon. Kagaya ito, sitwasyon, bakit tinanggap ninyo ang acknowledgement receipt na hindi nilang resibo na pinirmahan ng tao na kahit peke pangalan? Bakit nyo tinanggap? Kasi kinilala ng joint circular ang katotohanan na hindi pwedeng kilalanin ang tao na tumanggap ng pera. Yes, sir. Okay. And next, tapos ito na naman tayo ngayon. Ang gusto nyo mangyari, kada bigay na sa mga informante, ang iba doon sa Cagayan de Oro, iba sa Mindanao, ano si SDO, lilipad-lipad siya? Hindi pwede po. Oh. Like and subscribe and share and comment, okay? Okay. Bongbong Marcos scroll. Okay. Scroll down, Bongbong Marcos. and So, naintindihan na ninyo ako? Anong ibig sabihin? Ang tumatanggap po ng confidential information na payments ay hindi lamang sa Metro Manila. Nandun sa probinsya, ang inyong disbursement officer ay nasa Metro Manila. So, kabubuhan na dinisallow nila. So, okay, naintindihan na ninyo ako? Ibig sabihin po, ang mga auditor nila, akalain mo, ilagay nila ang kapalaran ng vice presidente sa kamay ng isang tao na walang alam? Magdidesisyon siya na bawal? Ay, nako. Dapat nababagay sa sitwasyon. Una, batas dyan, hindi mo pwede makilala. Dapat hindi makilala ng cashier. Cashier ang simpleng tawag sa Special Disbursement Officer. Hindi dapat ang cashier ang mamigay ng pera. Kasi sikretong tao yan. Kabubuhan oh. Tapos ito naman, nais ko lang din banggitin, ipili ko dito yung nabubuhan ako to sa kay UP professor, Dean ng UP na si Dean Tamasi. Mali-mali siya. Sasabihin niya na may misuse. Kita naman natin na nagbigay ng resibo si Sarah, tapos sabihin mo may misuse. Ano ka ba? Bubo ka ba na din? Tapos siniswildohan ka pa namin kasi public school yung UP. Pati mga buwis ko na kasama dyan, siniswildohan ka. Mali ka for God's sake. Mali ka din Tamase.
I hope somebody who is a student of UP must tell you na mali ka. Anak, kalain mo sinabi mo na misuse kagad yun? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng misuse? Sa Tagalog pa, hindi ginamit sa iba. Tapos, ang nakita mo, nagbigay ng resibo si Sarah. Hindi nga lang hindi man lang nga namang inaprubahan, hindi tinanggap at hindi kinilala ng mga auditor. So, may resibo kang binigay, hindi kinilala, misuse ba yan? Ang katotohanan, nagamit, nagkamali lang sa resibo. Kaya balik-balik ka, pakinggan natin itong nagmagaling-galingan ng UP professor, hindi ka nga nagpa-practice ng pagka-abogasiya eh. Ayan. Piling magaling itong professor na to sa UP. Dean. Confidential funds. Ayon ito sa Associate Dean. Ano? Ngayon pa lang maaari na raw makonvict si VP Sara dahil sa misuse of confidential funds. Ayon ito sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tamase. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Tamase na hindi na kailangang patunayan ng prosekusyon na napunta sa personal na interes ang confidential funds. Sapat na anyang naipakita ng prosekusyon na hindi ito ginamit ayon sa Joint Memorandum Isa ka pang bias kang Tamase ka. Circular na nagtatakda kung paano dapat gastusin ang pondo. Definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi po pwedeng ilipat na lang basta-basta. Bakit may ebidensya ka ba na nalipat? Tamase? Nakita mo lang resibo na hindi kinalala ay nilipat na? Bubo ka talaga. Ibalik mo ang pera namin sa ginastos namin sa iyo. Pakabubo ng anak ng wedding. Kung mapatutunayang mali ang paggamit ng confidential funds, maaari rin daw itong magkaroon ng criminal liability. So bali din kung nagamit ang confidential funds sa purpose other than what is... Yan ay kung nagamit sa ibang purpose. Mali rin ang tanong mo, Willard Cheng. Dapat, may mga resibo kasi binigay, hindi lang tinanggap. Iba ko sa opinion. Hindi mo pwede sabihin na ginamit sa iba dahil may resibo. Napakabubo naman ng isang kwanito ng professor sa UP na to. Stated in that joint memorandum circular, liable ho ba ang opisyal sa iba pang batas? Opo, no, actually, good point. Krimen po talaga siya. Bubo ka talaga. Pag malversation po yung offense na kapag... Anong may malversation mo dyan? Kabubo ka talaga na abogado ka? Walang presumption dyan dahil may binigay na resibo. Ibang sitwasyon po kung walang binigay na resibo. Ang pinagbabasihan ninyo na doktrina ay doktrina yan sa Antonio Martinez versus People na nangyari yan sa acting mayor ng Caloocan City. Ang nangyari sa acting mayor ng Caloocan City ay hindi siya nagbigay ng resibo. Hindi siya nagpatunay na nagastos niya sa tama. Ito, nagbigay ng patunay, hindi nga lang tinanggap. Ibang sitwasyon yan. Pakabubo to na din ka pa naman ng UP, ng UP. Kakaya sa'yo. Oh. Ayusin mo yung kwan mo. Yes, ayusin mo yung ginagawa mo, Tamasi, Magdedemand ako ng demand letter sa'yo. Ibalik mo, mali-mali, tinuturo mo. Pera namin ginagastos sa mga sweldo mo at pag-aral mo sa UP. May pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong opisina, bumili ka ng sasakyan. Ay, lumayo ka nang lihis-lihis ka naman sa kwento mo. Ang pinag-usapan natin confidential fund ni Sara, nagbigay naman siya ng resibo. Hindi ka lang tinanggap ng mga lukarit na mga auditor at saka auditor na bobo. Kailan pa tayo mag-ayos sa sarili mong gamit. Malversation po yun. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So, crude example, may budget ay, hindi lumalayo kasi sitwasyon. Ang pag-usapan na natin yung may binigay na resibo si Sara. Yan na tayo ikot-ikot. Huwag ka na gumawa ng iba pang kwento. Kaya sitwasyon niya naging sinasabi mo, Tamasi,
ay sitwasyon yan na walang binigay na resibo o di kaya ginamit sa ibang pera. Bubo sa'yo. Hanggang dyan lang tayo. Mahirap yung bubo na to. Guys, be quiet and listen to Tata Toto, okay? Yes, be quiet. Nagutom na si Bertinito, kumakain. No, but sorry. Okay. Bostorny. Ay, pangalan niya, Bostorny. Argo. Bobo, Tamasi. Side pa lang ng prosecution narinig mo. Argo, din nito ng UP, pero anong nakita mo? Ay, naku, ng kabubuhan ang mga sinasabi. Mali din ang joint circular Ben Reclamador kasi hindi po siya naaayon, kaya unconstitutional ang tawag ko. Hindi siya naaayon sa tamang nature kung ano ang trabaho ng intelligence fund. Akalain mo, bawalan mo na magbigay na gusto mo doon lang ibibigay sa Special Disbursement Officer? Hindi pwede yan kasi hindi po lalapit ang mga informante. Hindi po sila lalapit sa Special Disbursement Officer kasi takot na nila na isusumbong sila. Ay, nako. Kailangan naman gamitan nyo naman utak. Utak. Ang sabi ni Tamasi, utak. Ditong utak sa lig. Kapunan. Pasok na sa home for the aged. Galit na galit siya na tinawag siya ni Kwan. Sinabihan siya ni Attorney Christine Ferrer, "You are my idol." Sagot niya, "No, don't treat me like a dead man." Nag-eulogy ka na naman dyan. Grace Line. Okay. Argo, din ng UP pero walang kwenta. So mali po yung joint circular na yan. Unconstitutional yan. I-challenge ko yung kung ako abogado ni Sarah. Okay? Sabing liwag, Leon Pange, Toto, Tirador. Bagay na bagay. Eksakto. Grace Line. Hi, Bertinito. Grace Line is calling you. Say hi to them. So, yan na nga. At least naintindihan niyo siguro ako. Hilan Bagyo. Kung anong ibig sabihin. Kasi hindi po pwede ibisto ang tao. Hindi po pwede ang cashier ang magbigay ng pera. At saka sa pagbibigay ng pruweba na successful ang operation, ay yun, nagbigay ka ng incident na natuloy pala ang event na walang untoward incident. Success, ano yun? Proof of success. Anybody want this? If What is that? Like and subscribe for your son. Okay. A gift for your son. Travelers, andiyan ka na naman. Taong walang kwenta. Okay. Exer Paslugad. Bubo kaya yung mga din ng UP na yan. Pares lang sila nililigutan. Graduate ng UP. Professor sa UP. Si Jess Palsis. Produkto din ng UP. Kita mo mga produkto ng UP ngayon. Hindi gaya nung araw ng mga matatalino. Yung matalino na produkto ng UP, kagaya kay Salvador Panelo. Yan. Si Heidi Yurak. Pero ito, wala tong kwenta. Yan, produkto rin ng UP yan, si Kapunan. Kung ano naman pinagbabanggit. Ay, nako. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Yan lang po yung puntos ko pinakita ko para maintindihan ninyo kung ano ang takbo ng resibo sa confidential fund. Maraming salamat po. At good morning, kabayan. At nais ko lang sabihin na walang api kung lang magpapapi. Hindi gaya ni Chubbs release, nagpapapi yan sa mga may pera. Tapos sabi ni Freddy Aguilar, my most favorite Ilocano singer, madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan, nung isilang ka sa mundong ito. Yan si Freddy Aguilar. Sabi niya, walang ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ang umayaw ay hindi nagwawagi. Ganun lamang po. Okay?
Mon Atien Atencio. Salamat po. I agree with you, sir. Kasing malayo siya sa kalidad ni na Senator Chis and Attorney Panilo. Ay, magaling si Senator Chis. Oh. Okay, maraming salamat po.